sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:10. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Malacanang at naimbag nga bigat kadagiti amin nga taga Ilocos, Slovakia. Aba, abay fresh from Ilocos, Slovakia po tayo mahabigan at naku manang Aimee ha. Abay kaunget na ka dagiti kailian tayo dito Ilocos Norte ha. Ayan madida kayat da imbagam kini ading mo Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya siguro apo senadora ha. Ayan agawid ka di Ilocos Norte ket i-explicar mo. Ayan ag-explicar ka ha. Ket madida kayat da inaramid mo kini ading mo Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Damdaming Bayan. Please release me. Let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. So release me and let me love again. Aba, etaro ang kinakanta kayo ng dating Pangulong Digong Duterte, ha? Dahil ngayong araw ng Biyernes, thank God it's a Friday. Ayan. And it's swell day mga kapatid, ha? Abay, ngayon po ay hatulan, dedesyonan ng International Criminal Court kung papayagang lumaya. Ayan, kung bibigyan ng interim release ang dating Pangulong Digong Duterte, ha? At hindi lang yan, ha? Abay, pati yung mga nakulong na sa bagong city jail. Ito rin yata ang kinakanta kayo na Miss Let, ha? Please release me, ha? Anong release me kayo dyan, ha? Damdaming Bayan. Pero sa Senado ha, ayan mukhang nagbabago ang tono ngayon ha. Abay na yung mga bigat Apo very merciful. Ayan second gentleman Mansa Carpio ha. Ayan abay mabilis pa sa alas 4 ay inaprubahan po ang budget ng Office of the Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Damdaming Bayan. Ano, senyales ba to? Pahiwatig, ha? Pero malupit ang dating congressman na Saldico Mahabigan, ha? Sabi nga, he's spilling the beans. Ayan, lahat na yata idinawit. Idinawit na ang Pangulong Marcos. Ayan,
dating Senate President Chis Escudero. Ayan, ngayon naman naku, patay tayo dyan ha. Abay, pati ang First Lady, ayan, First Lady Lisa Araneta Marcos. At pati yung kanyang kapatid na si Martin Araneta. Ayan, abay, idinadawit na may kinalaman daw sa ano ha? Sa kontrobersya ng mga smuggling ng agri-products, ayan, bigas, anyapay, sibuyas. Pero ang sabi po ng Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel, abay na isinasangkot din ni Saldico, abay galit ha? Galit lamang itong si Saldico kasi hindi ko pinayagan na mag-import. Ayan, hindi na binigyan ng import permit yung kaibigan ni Saldico na mag-import ng tune-tuneladang agri-products, ayan, bigas at tune-tuneladang mga isda. Ayan, kaya ang sabi ng Secretary Kiko Laurel, abay kakasuhan ng cyber libel ang Saldico. Daming bayan. At ngayong Biyernes, sandali lamang, Miss Alnet, ha? Ano ba ang latest ngayon sa Malacanang? O nga pala, may nadaanan ako kailan ba yun? Noong Martes, ha? DJ Ilocos Norte, ha? Abay, DJ ko, yung isang flood control project po dumahabigan ni... although na tapos naman yung ilang portion, pero may portion na minamadali. Ayan. Ngayon lang ginagawa, ha? Ayan. Hindi masagot yung mga gumagawang masundon ha? Kung yung bang flood control project na yun ay bayad na o hindi pa. Daming bayan. Pero sa darating na linggo, mahabigan, tuloy po ang malaking rally. Naku, patay tayo dyan, ha? Bonifacio Day. Abay, ang sabi po, mahabigan, ng isa sa mga convener ng anong tawag nila dito, UL, ha? 1 trillion piso rally. Ayan, trillion peso rally, ha? Abay, ang sabi nitong pamangkin ng dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko D, yun daw pong kanilang rally sa EDSA ay ayan, trillion peso march. Ayan, trillion peso march sa EDSA. Ito'y hanggang alas 6 lamang daw po, mahabigan. Ayan. At sabi naman ng mga leaders ng anim, ayan, yung alyansa ng nagkakaisang mamamayan. Ayan, good morning, Mr. Bobby Yap. Ayan, abay, meron silang do's and don'ts, mga habigan. Kailangan bantayan ang kanilang hanay at huwag mambubuyo. Ayan, at i-report ang sino mang gagawa ng panggugulo dito sa kanilang trillion peso march sa EDSA sa linggo. Sana'y maging mapayapa naman dahil alam naman po natin, mahabigan, merong mga nagbabalak ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Daming bayan. Hoy, Senator Raffy Tulfo, ayan, Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ayan, sabi ng mga kaibigan natin bumili ng mga e-trikes, ayan, para makatipid sa pamasahe, ha? Napaka-KJ nyo naman daw. Ayan. Kaya nga daw sila bumili ng mga e-trikes para makatipid sa pamasahe, ipagbabawal pa. Ayan. Konting disiplina kayo sa pagmamaneho din, ha? Huwag tayong maging bara-bara at pasaway sa mga kalsada para iwas aksidente. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Mahalma at eto na, hatawin na natin ang mga reports. Alamin natin ang latest. O nga pala, abay, naimbag nga bigat po General Omet Browner, ha? Ayan, General Nartates ng PNP, ha? Abay, kumusta ba ang
security sa malaking rally na isasagawa dito sa EDSA sa darating na linggo. Ang sabi mas malaki pa daw po ito mabigyan sa 2 araw na rally ng ating kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Daming bayan. Ang Pangulong Marcos dadulo sa inaugurasyon ng bagong tunnel ng Angat Water Transmission Project sa Bulacan. Aba, tunnel naman ito Abay, maganda ba ito? Abay, yung bang dadaanan ng Angat Water maayos na ba? Grabe ayan. At least yung iba pong contractor maibigan nakulong na. Ayan. Kaya lang right all si Paul Tito Sen, bakit yung mga border sa Senado ba't di pa isinasama doon sa sa bagong city jail sa Quezon City? Daming bayan. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ayan, kailan pumunta ang Pangulong Marcos Mislet? Anong oras sa inaugurasyon ng tunnel ng Angat Water Transmission Project sa Bulacan? Pwede ba yung transmission na yan, yung pwedeng paabutin ng Ilocos? Ayan, sa amin, Kasi sa amin sa Ilocos po, mahabigan, Mr. President, ayan, sino nga ba yung NIA director natin? Ayan, abay, yung tubig namin sa Ilocos, ay, apo, pahirapan ng tubig. Daming bayan. Aris number 14, Leta Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, may 2 out-of-town activities si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes. Bibiyahe ang Pangulo patungong Zamboanga City para pangunahan ang paghahatid ng DSWD ng mga programa at serbisyo para sa Indigenous Peoples Community. Pero bago yan, dadalo muna si Pangulong Marcos sa inaugurasyon ng Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel 5 dito sa North Zagaray, Bulacan. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, mahalaga at napapanahon ang proyekto para sa seguridad sa tubig ng Kamay-Nilaan. Ang bagong tunnel kasi ay magdadagdag ng humigit kumulang na 19 cubic meters per second na dami ng tubig mula sa Ipo Dam patungong Bigte Transition Basin. At mamayang gabi ay makakasama ng Pangulo ang Council of Sergeants Major ng Armed Forces of the Philippines sa traditional dinner sa Malacanang. Wow. Lakay? Anong dinner sa Malacanang, Miss Let, na grupo ng mga Council of Sergeants Major. Sergeant Majors. Ano ibig sabihin niya? Na meron palang Sergeant Major? Ayan. Oo, may ganyan lakay. Ngayon ko lang narinig yung Sergeant Major. Alam natin Lieutenant Colonel, Master Sergeant, mga ganun. Ito, Sergeant Major. Ayan. Sergeant Major lakay. Aba, meron palang ganyan rango. AFP. Ayan. Bakit ang mga major lang, sergeant major lang ang kakausapin ng presidente? Ba't hindi kasama ang mga general? Ito yung mga dapat kinakausap ngayong may banta ng destabilisasyon. Ano lang ito lakay, mayroon kasing tinatawag silang traditional dinner. So, yun yung event. So, malaman natin. Itong, kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga senior enlisted personnel lakay, ayan, mga council nila. Ilan yan? Mga junior officers, Ayan, sige. So, hectic ang schedule ng presidente. Angat Dam ngayong umaga, tapos pupunta ng Zamboanga? Oo, lakay. Angat North Zagaray, Bulacan dito ngayong umaga. At mamayang hapon ay sa Zamboanga City. Mamayang gabi naman may buong dinner sa Malacanang. Ayan. Okay, Rod. At ano ang reaksyon ng Malacanang sa pagdadawit ni Saldico kay First Lady? Ayan. Lisa Araneta Marcos sa issue ng smuggling ng bigas, ayan, sibuyas at iba pa. Wala pa lakay, pero yung naunang pahayag kasi ng Malacanang lakay ay ayaw na muna nilang mag-react. Parang patapusin na muna yung mga ilalabas na video kasi daw parang anong nangyayari. Dahil putol-putol yung mga video, parang kung papaano nagre-react yung publiko, doon binabase yung mga video nilalabas. So,
hintayin na lang daw munang makumpleto lakay. Ayan, magaling din yung handler nitong si Saldico, ha? Installment yung kanyang mga expose. Ayan. Okay, sige, abangan natin yan, Miss Let. Oo, kung nakita mo lakay yung sa social media, wala namang direktang statement si First Lady, pero ang sabi niya tututukan niya na lang daw. Sabi niya, while some may choose theatrics, I'd rather focus on teaching future lawyers. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. At naimbang bigat ka ni Apo Diputado Sandro Marcos. Aba, kahapon ang dami-daming tao sa isang event center DJ Paway, Ilocos Norte, ha? Malapit dun sa Malacanang of the North. Abay, yung pala ay nandun ang Apo Diputado Sandro Marcos at namigay ng mga patrol cars. Ayan, andayang patrol cars, ha? Ayan, kinausap ang mga, siyempre, mga mayors doon. Siyempre, yung mga police chief, ha? Doon sa Ilocos Norte. At sabi na ating bubiti, at kasama na rin ng loyalty check. Biyernes ngayon, dapat chill-chill lang tayo ha? Kaya lang sa dami ng mga mainit na issue ngayong mahabingan mahirap ang pa-chill-chill lang. Anyway, thank God it's Friday. At isa pang report mula kay Edniel Parosa. Asan yung report ni Edniel Parosa, Don Pobre? Ha? Ayan. Speaking of Don Pobre, ayan, may namit akong, dito pala, ayan, namit ko si manang konsihala Josie Pobre, ayan, ng Paway, Ilocos Norte, ayan, naimbang bigat, Apo konsihala Josie Pobre ng Paway, ni Manong Elias de la Cruz ng Batak, Ilocos Norte, ayan. Dapat daw ito ang tatakbong congressman sa 2nd district sa amin Kaya lang pinagbigyan daw si Manang Aimee. Senador naman tinakbuhan niya. Noon. Pero eto, 500 peso budget pang 1/4 kilo lang ng kilalang Christmas ham sa Mandaluyong. Ano itong ibig mo sabihin? Ano itong report mo, Edniel? Ha? 500 pesos sa budget pang 1/4 kilo lamang ng kilalang Christmas ham sa Mandaluyong. Nalilitan ba sila sa 500 pesos na budget? Ha? Nga naman ha? Ayan. Pagtsagaan na kung ano yung meron. Maalay mo, Edniel, meron pang kasunod dyan. Ayan. Baka first trans lang yan. Pang Noche Buena. Pambihirang pang Noche Buena yan, ha? 500 pesos lang. Ayan. Pambihirang naman, ha? Grabe naman dito. Ayan. Yung 500 pesos kasi naroon na pang Noche Buena. Sila kaya ang yung opisyal ngayon nandito ang bigyan natin ng 500 pesos na pang Noche Buena sa kanilang pamilya. Ayan. Kasya bang magkakasya ba yan? Ang bira naman ha? Anyway, alamin natin ang detalye mula kay Aris number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, welcome back. Kung 500 piso na budget ang pag-uusapan, gaya ng sinasabi ng Department of Trade and Industry, in
fairness naman sa kanila, may mabibili naman talaga ating mga kababayan na paborito nating hamon, kilalang star ng hapag kapag Noche Buena. Kaya lang kung gusto mo yung masarap at subok ng produkto, gaya nung sa Quiapo Lakay, yung pinipilahang Excelente Ham, at yung dito naman sa Mandaluyong, sa Martinez Street, itong Adelina's Ham, wag ka na mag-expect ng buong Christmas ham. Ayon kay Marilyn Carrascal, production staff nitong shop na ito, Adelina's Christmas Ham sa Mandaluyong, 1/4 kilo lang ang pasok sa budget na sinasabi ng DTI. 425 pesos yung scrap o yung chop na hamon at 463 pesos yung slice na Christmas ham. Ang importante may hamon, pero wala ka na pang spaghetti o queso de bola, gaya ng sinasabi ng sekretary ng DTI. Kung whole Christmas ham ang pag-uusapan at sino bang budget, sino bang sekretary ng DTI, Edniel? Si Secretary Cristina Prasco Lakay ang Cristina Prasco ang Frasco? Frasco ba o Roque? Si Roque ayan. Cristina Roque. Frasco sa ano yun, sa tourism yan. Ayan. Okay, proceed. Ma'am Cristina Roque sa DTI ang kalihim natin diyan. At kung meron ka namang budget Lakay, gaya nung o mas higit doon sa sinasabi ni Secretary Roque, ay ang bad news, nagmahal na ng 70 pesos yung whole Christmas ham dito sa Adelinas. Yung kanilang presyo na 1,620 pesos na 1 kilo. Last year yan, 1,690 na ang presyo. Ngayong taon, nagmahal ng 70 pesos. Pero ang good news, lalo next week na, December na next week, fix na raw itong presyo at hindi na magmamahal pa bago ang mismo araw ng Pasko. Pakinggan natin ang ating nakapanayam, si Ma'am Marilyn Carrascal, production staff nitong nabanggit na Christmas ham shop. Ang tinaas lang naman po mga 2% lang. 2% lang? Compare ko last year. So, pwede po silang bumili kahit 1/4 po. 1/4 ng slice, mga ganun po. 460-250 lang naman siya. Kayang-kaya. Sa ngayon, paisa-isa pa lang din ang nagpupuntang customer dito sa tindahan na inaasahang dadagsain sa ikalawang linggo, second week pa ang susunod na buwan. Mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, ako si Edniel Parrosa, Laser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Pagtiyagaan na lang daw natin kung ano yung makayanang iregalo kesa wala. Ganun na nga. Ayan, give love on Christmas Day. Oy, sabi nung listener natin dito, malaki pa yung binibigay ni Ninong Sherwin. Oo nga naman, baka naman yung budget ng DTI, ha? Pero bakit DTI namimigay? Ayan, ganun ba yun? Di ba dapat mga LGUs yan? O kaya ay DSWD, ha? Anyway, nga pala, ha? Abay, nagulat ako, kaibigan. Kagaling ko lang sa Ilocos, Slovakia, may mga dumadating ng mga regalo. Maraming salamat po sa inyo, ha? Ayan. Abay, ngayong ilang days pa? 27 days before Christmas ba, Don Pobre? Ha? Ayan. Abay, may mga nagdatatingan na po, ha? Maraming salamat po sa mga nakaalala for sharing your blessings. Sana ipagpalain kayo ni Lord. At para sa iba, huwag kayo mahiya. Eto na ang Ninong ng Bayan. Ayan, tama, 27 days before Christmas. Eto na ang Ninong ng Bayan. Pero bago ang Ninong ng Bayan, ang word of the day natin ngayon ay 13-month pay. Parang ayoko yata yung 13-month pay. Para malas yata, ha? Pwede bang 15-month pay? Ayan. Para malaki-laki, ha? So ating word of the day, 13-month pay hat.
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Eto na ang Ninong Bayan Aling Pelising. Ang ating Ninong ng Bayan ay nasa nasa malapitan na country. Ayan, good morning Mayor Along. Ayan, Congressman Oka Malapitan at Congressman Egay Erice. Nasa barangay 176 sa Bagong Silang, North Caloocan. Ninong Sherwin, sino ba ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Ang Santa Claus ng Bayan, Ninong Sherwin, please come in. Sa lakay dito nga sa barangay 176, ang pinakamalaking barangay dito nga sa North Caloocan. Ito ay bahagi ng Bagong Silang ng tinatawag na isa sa mga pinakamalaking barangay sa Caloocan na matatagpuan nga sa hilagang parte. Tatawid ka muna ng Quezon City para makarating ka dito sa bahaging ito ng Caloocan. Nakilala natin itong taga barangay 176A na talagang avid fan at nakatutok sa DZRH. Si tatay, pangalan nyo po? Sir, Fred po, Fred Z. Cardona po. Si tatay Fred Cardona, palagi naka-tune in sa DZRH. Opo, tama po yan. Tama po, si Sir Deo po, naka-anchor po ngayon. Aba, maraming salamat Kuya Fred. Mukhang gusto humingi sa'yo ng 16th month pay. Ganun ba? Kasi pag sa ito, malaki. Tama na, hanggang 15 lang. Ayan, 15 po. Ayan, 15. Ayan. Sir, ulit po, magandang umaga po sa inyo. Kasama po si, yung ka-anchor nyo, si Sister L. Sister L. Ayan, wala pa si Sister L. Ay, wala pa? Okay. Nagme-make up pa. Ayan. Okay po. Okay, Kuya. Ayan. So, anong pinapahinggan mo sa DZRH? Anong paborito mong programa? Sir, of course, yung Damdaming Bayan, number 1 po sa akin yan dahil number 1 kayo sa puso ko. Yan ang gusto, Kuya Fred. Malaki ang lakas sumipsip nito. Ayan, dahil magaling ka. Hindi ko alam kung ano iaabot ko rito. Dahil, Kuya Fred, dahil magaling kang mambola, yes, bigyan ka agad na 1,000. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Deo, sir? Ano po? Lord po. Lord. Aba. Opo, kaya po napakabait ninyo, sir. Kaya natutuwa ako sa inyo dahil ang pangalan nyo ay ibig sabihin Lord. Ayan, God daw ang Deo. Ayan, Deo Ipatria. Ayan, wow. God and Country. Ayan. Maraming salamat, Kuya Fred. Talagang sir, maalam ka talaga. Din po, sir. Teka muna, wala pang binibigay. Huwag ka muna magpasalamat. Pasalamat. Papasalamat po ako dahil napunta po kayo dito, sir. Ang inyong grupo. Sige. Wala kayo, ang layo nito. Pero Talaga? 3 oras na kaming umiikot. Barangay 176 pa rin. Sherwin, Kala ko nakalabas ako ng 176. Para hindi tayo makalimutan ni Kuya Fred. Pero ngayon po, nahati na po sa atin na to eh. Ganun po ba? Opo. Sige, dadagdagan pa natin. Hahatiin pa natin yan. Baka lumiit po. Baka lumiit. Okay, Sherwin, para parating nakinig sa atin si Kuya Fred, bigyan mo rin siya ng mini component. Eto, sandali, para makuha mo ang ating mini component, ano muna ang ating word of the day? Sir, napakadali po dahil mag-aaraw na po ng Pasko. 13 man po. Ang galing-galing talaga ni Kuya Fred. Bigyan ka agad na aginaldo, Sherwin. Eto na ang iyong DZRH Mini Component. Kasama ang DZRH t-shirt. At syempre may kasama pa yun na DZRH Noche Buena Basket na siksik, liglig, umaapaw at ang napakasarap na bangus sisig mula sa Regal International kay Ninong Richard Snack Food Corporation. Lakay kay Ninong Richard. Napakasarap niya sa mainit na kanin. Plus, dahil ikay palagi nakikinig kay Lakay Deo Makalma, eto meron kang 1,000 pesos. Yan. Maraming salamat po, sir. Tamang-tama, parang pang Noche Buena na po to. Maraming salamat po talaga. O mas mataas pa yung laki doon sa sinasabi ng DTI na 500 pesos Noche Buena. Hayaan mo na. Baka maringil, dagdagan pa yung 500. Ayan. Sir, maraming salamat po ulit, Sir Deo. Sandali lang, Kuya. Yes, sir. May mini component pa, Sherwin. Opo, ito po. Nakuha ko na po. Nakuha na mini component. Ayan. Pati po yung t-shirt.
Ayan na Pati po t-shirt. yung mga item. Sir, salamat po sa sponsor nyo. Salamat po. Ayan, maraming God salamat. bless po, sir. God bless us all, Kuya Fred. Yes, ayan. sir. Yes, sir. At sana ay maging merry, maligaya ang ating Pasko. Ayan. Pwede ba ako mag-request? Sige, Kuya. Ano request mo? Sir, gadget lang po. Lumang-lumang gadget. Yung vintage na po kung meron pa po kayo. Gadget. Sige, Luma Kuya. po yun. Sige, Kuya. Padadalan kita ng 56. Sir, babanggitin ko na po. Kung sakasali, kung wala po, okay lang din po. Ano, Kuya? Sir, ano po yung Walkman? Walkman na may installed na AM/FM. Hindi na uso yung Kuya eh. Wala na yata ganun. Kaya nga po vintage eh. Kung wala po, okay lang po. Sige Kuya, hanap tayo ng vintage sa museum. Ayan. Ayaw yata niya yung mini component. Gusto niya Walkman na. Ayan. Mahilig pala si Kuya Fred ng vintage, parang si Fiscal Elmerillo ng Pasay, ha? Hindi kasi may mga po, vintage sir, radio transistors siya. Po ako eh. Ganun ba? Ganun po talaga. Opo. Bata ka pa, Kuya. Sige, Kuya, hayaan mo hanap tayo ng Walkman. Ayan. Sir, maraming salamat po ulit. Walang anuman, Kuya Fred. Mabuhay ka. Sir, mabuhay din po kayo at lalo kayong patuloy gamitin ang ating dakilang lumika, sir. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Fred. Love you. Ayan. Yan, at syempre sa mga nais mo na 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H, baka na susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Abay, kailangan kahit anuman ang mangyari sa administrasyon, sa ating lipunan, mga kuya, mga ating, huwag kakalimutan let's give love on Christmas Day. Kailangan masaya po tayo, ha? Ayan. Magbigayan at magpatawaran. Pero, anong sabi ni dating Pangulo, forgiveness with justice. Nga naman huwag nang patatawarin yung mga nagnako ng bilyon-bilyon, ha? Mahirap yatang patawarin yun, Lord. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Francis Kiko D, ang co-convenor ng Tindig Pilipinas. Babalikan natin ang ating panayam at mga reports. Standby, Brad Raymond at Paas mula sa Senado, ha? Nawawala pa rin ba si Senator Bato de la Rosa? Aba, gusto ko si Senator Alan Peter Cayetano, ha? Tama yung ginawa mo, Senator Alan Peter Cayetano, ha? Binobola ka lamang ni Secretary Ted Herbosa. Ayan, sabunin mo. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa hearing sa Senado, wag mo na kung abang, ano bang sabi niya? Hindi naman sinabing, wag mo na kung gawin tanga. Hindi naman. Parang ini-insulto daw siya. Ayan. Mukhang di alam ni Secretary Herbosa yung mga nangyayari sa kanyang departamento, ha? Kailan pa nga may nagko-coach sa kanya? Kasi nandiyan pa yan. Ayan, yung mga ganitong official, Mr. President, na pabigat sa administrasyon ninyo, palitan nyo na. Ayan. Standby, Raymond at Paas. Standby man ang Milky Rigonan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Pero teka muna, ha, alam niyo po ba, mga kababayan, na bago ko magsimula sa magawain, abay, gusto ko man yung mainit na kape ng Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Yan ang tinitimpla ko, ha? Parang kasama ko na rin sa pagganap sa dami ng papel at tungkulin sa araw-araw. At ngayon, kasama pa ito sa Mega Millionaire Promo kung saan may up to 50 million pesos worth of prizes na ipamimigay. At hindi lang yan, abay, may chance pa kayong manalo ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya isang milyong piso, ha? Abay, tingnan lamang ang likod ng specially marked Jim's Coffee Sachet para malaman kung paano sumali
at sakop ng promo ang mga sumusunod, ha? Ang James 3+1 Coffee Mix with Korean Ginseng, singles at twin pack. At syempre, kasama rin dyan ang James Coffee 7-in-1. At ito para sa mga diabetic, makuya mga ating James Coffee 5-in-1 sugar-free. O saan pa kayo, ha? Abay, bilisan po ninyo dahil ito ay hanggang December 31, 2025 na lamang yan. Per DOH FDI Permit number 1573, Series of 2024, terms and conditions apply. Kaya mga ka-DCRH, mga kuyang mga ateng, kung may James Coffee kayo sa bahay, tara na, kape na tayo. Daming Bayan. At good morning din sa ating mga classmates sa Pinili Institute. Ayan, at gusto ko rin pasalamatan ang aming mayor, aming guest speaker sa aming class reunion, Mayor Romel Labasan. Oras classmate Lito Valenzuela, Andring Benching at maraming iba pa. Ayan, dahil mga balikbayan mga classmates natin mamaya, babagding ko lahat, ha? Oras CJ Alex Jesmundo, 8:45. Ang oras na yan ay Christmas and a Happy New Year from DZRH. Sigaw natin noong kampanya, kung walang kurap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Damdamin Bayan. Merry Christmas, Miss Jackie Onassis Recio. Happy holidays, Lakay. Ayan. Nasaan si Sister L? Ayan. Ang ating bride-to-be ay very busy. Oh, may seminar daw sa may seminar sa'yo para mga ganyang kasal. Anyway, good morning, Miss Jackie. Ayan. Good morning, Lakay. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig kaya at nanonood pala, ngayon. ang tagal mo nagpapalitada sa mukha kanina. Ikaw pala ang aking partner, ha? Gulat ako eh. Sandali naman, nandyan na si Francis Kiko D, ang co-convener ng Tindig Pilipinas. Alamin natin kung anong mangyayari sa kanilang rally sa darating na linggo, ha? Ang Trillion Peso March. Peso March. Ayan. Paano ba natin tatawagin si Mr. Francis Kiko D, sir? Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Umaga po, magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ako po ngayon. Medyo na-soft po ako sa pinatugtog niyo kanina. Pero hello po. Ba? Ayan, oo, napansin ko nga, ayan, sa Zoom kanina. Pero marami ang nagtatanong, ano po ba ang tawag po sa inyo? Kiko? Ayan, Kiko na lang po. Ayan, Kiko okay, po. Kiko. Ayan, good morning. Marami nagtatanong ng mga millennials dito. Kayo daw ba ay binata? Ayan, may girlfriend na. Ayan. Data privacy act po. Secret, Lakay. Mukhang complicated, ah. Ayan. Pero kayo po ay anak ni Mama Bolsi Aquino D. Ayan. Kay Ma'am Viel po. Kay Viel. So, siya yung pang-apat na anak ni Noy at Cory po. Ayan. Yung younger kay Pinoy pero older kay Chris. Kayo pala ang anak ni Ma'am Viel. Akala ko si Bolsi. Ayan. At kayo po ay pamangkin ng dating Pangulong Nonoy Aquino, siyempre. At sabi ni Malu, may klase daw po. Professor ba kayo o estudyante? Yeah, nagtuturo po actually ako ngayon. Medyo I stepped out lang po para sa interview. Pero pasensya na po. Natutuwa naman po siguro yung mga estudyante ko na hindi pa pumapasok. Pero ayan, ano po saan po ay nagtuturo at anong subject ay tinuturo niyo, Professor? UP Diliman po, Statistics for Social Science
Sciences. So, tuwang-tuwa naman po ata yung mga estudyante ko na wala. Statistics pala, oo. Medyo makakahinga-hinga ng malugi yung mga estudyante. Ayan, UP Morons pala UP Marons pala. Akay naman And then, sabi kasi ng mga habang mga pagka may labang kasi ang Lasal tsaka UP, ang tawag ng mga taga-Lasal sa mga taga-UP, ay mga UP Morons na yan. Hello? Pwede naman. Biruan lang yan. Ayan. Anyway, Professor Kiko D, ayan. So ano po, ayan, ano po ang activities ng Tindig Pilipinas sa isasagawang rally sa darating na linggo? Ayun po, so yung Tindig Pilipinas po ay isa sa mga organizers ng darating na Part 2 na Trillion Peso March nitong November 30 sa People Power Monument. Magsisimula po yung programa natin alas 8:30 ng umaga. May program po yung ating mga kasama sa Kilusang Manggagawa. Tapos hanggang 9:40 hanggang 11 o'clock yung interfaith program po natin. Tapos mga alas 10 po, parte po ng interfaith program, gagawin po yung Sunday Mass po para sa mga Katoliko. Yung presider po natin ay si Bishop Eli Ayuban ng Diocese of Cubao, concelebrated po ni Cardinal Ampo David. Tapos 11 o'clock to 2 o'clock po yung mga main na panawagan po ng Kilos Protesta. Tapos 2 o'clock to 6 o'clock yung parang youth program kung saan magtatanghal din po yung ibang mga performers na nag-volunteer na makilahok po dito sa Trillion Peso March Part 2. Professor Kiko, ayan, nabalitaan na darating daw si Cardinal Tagle from Vatican. Darating nga ba siya sa linggo? Si Cardinal Tagle, baka nahuli po ako sa balita. Iko-confirm ko po yan. Pero ang mako-confirm ko po ay si Cardinal Ambo David po. Ayan. Ayun, Sir Kiko, ano? Ikaw, na-starstruck ka naman kay Professor Kiko D. Naalangan ako kung Sir Kiko ba or Sir D. Sir Kiko na lang po. Ayan na. Dito nga po sa Trillion Peso March, meron po kasing iba na mga nananawagan. Ang panawagan po ay mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. At may iba rin po na ang sinasabi naman po ay ang panawagan ay mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos at si VP Sara. Ano ho ba ang pinakapanawagan nito pong ating Trillion Peso March sa linggo? Well, yung main po nating panawagan ay ilantad yung katotohanan, so full transparency, at parte dito yung pag-recuse ni President Marcos dito sa investigasyon tungkol sa corruption sa flood control dahil nabanggit na nga yung pangalan niya sa issue. So sana i-certify niya as urgent yung bill na gagawa ng totoong independent commission na hindi na maglilingkod at the pleasure of the President. So pangalawa, yung ibalik, so i-file na agad-agad yung mga forfeiture cases para yung perang ninakaw ay pwedeng ibalik sa taong bayan at ilaan sa mga serbisyong kinakailangan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga nangangailangan. And then yung huli, yung ikulong, ay ito na po yung yung matagal ng panawagan ng taong bayan na gusto po natin makita na matataas na opisyal ay kinukulong para makita ng taong bayan na walang sinasanto sa ating sistemang pangkatarungan. Siguro po pagdating sa resign, ginagalang naman po natin yung ganyang posisyon, pero yung grupo namin ay wala pa doon sa ganong panawagan ng resign 1, resign both, kung ano man. Ang tinututunan lang po namin ay yung mga labag sa konstitusyon. So kung meron mang panawagan na pumasok yung ating sandatahang lakas dito sa usapan kung dapat bang mag-resign ang kung sino-sino, yun po yung sa labas ng framework ng ating 87 Constitution at hindi po natin yan sinasang-ayunan. Ayan, butit na klaro mo yan, Professor D. Ayan, so isa po ay may mga nakulong na. Ayan, kayo po ba ay kontento na may mga nakulong na contractors involved sa flood control projects? Pero although na sinasabi ng iba, small fish lang naman yan. Ayan, kayo po ba ay kontento na o hindi pa, Professor D? Well, mas doon po ako siguro sa pangalawang grupo. Mabuti naman na may nakulong, pero kung yung matataas na opisyal na sila mismo yung gumawa ng budget sa Kamara, sa Senado, ay wala pang nangyayari sa kanila, wala pa silang hinaharap na consequences dito sa ginawa nila, ay hindi pa ata makukontento yung Trillion Peso March movement dyan. At saka kung wala pa rin po tayong makikita, lalo na kung lumipas yung December 15 na sinabing deadline
guideline ng ating ombudsman. Ayaw po nating mag-part 3 dahil nakakapagod ito, pero handa naman po kaming pumunta po doon. Professor D, isa pa po, ayan, ang sabi nyo, ang rally ay sa EDSA Shrine. Meron ding grupo na mag-rally sa Luneta, Lakay. Meron sa Luneta at saka sa EDSA Monument. Ayan, oo. So kami rin po yung sa EDSA People Power Monument po. Parang may marcha po kami galing sa Shrine, tapos tutungo kami sa People Power Monument. Ayun. At anong grupo po yung magrarally sa Luneta? Kasama rin po ba sa inyong Tindig Pilipinas? Yung grupo sa Luneta ay hindi po namin kasama, pero again, nirespeto naman namin yung mga yung rally sa Luneta kasi katulad namin, wala naman kaming sinasanto na kahit sinong politiko, no? So parang consistent naman sila, wala silang pinapaakyat sa entablado na may bahid ng korupsyon. So maganda naman po na marami po yung iba't ibang nananawagan laban sa katiwalian dahil napakalala nga po ng problema natin. Professor D, may nagnanais po ng destabilization. Ayan, kung may mga hanay po na mananawagan ng destabilization sa inyong grupo, ano po ang gagawin ninyo? Again, hanggat maaari, gusto namin galangin yung freedom of expression ng mga tao. So kung meron po kayong i-call out na isa o dalawang politiko, kahit sino man yan, pwede naman to. Pero ang bawal talaga ay kung may panawagan kayo sa military na makilahok dito sa diskusyon tungkol sa resignation o kung ano man to. Kasi yan talaga ay sa labag sa Constitution. So kapag may ganyang mga placards, lalapitan po kayo ng aming mga marshals para ipapababa nila yung ganong placards, at saka kung hindi po susunod, may malalim po naman yung usapan namin sa PNP na hanggat maaari, yung PNP ay nasa paligid lang, pero kung may mag-i-insist na may ganong call sila sa ating military na labag sa ating constitution, ay magpapa-assist na din po kami sa PNP para mapalabas po yung mga may ganyang panawagan mula sa lugar kung saan gaganapin ang kilos protesta. Kasama niyo po ba, Professor D, ang ANIM, yung alyansa na nagkakaisang mamamayan? Kasi may mga strict silang mga do's and don'ts policies, regulations na ganyan na ayaw nila ng mga nanggugulo at ng mga nag-a-agitate. Yes po, very grateful po kami sa ANIM. Sila po yung main in charge po sa security namin at matagal na po namin silang katrabaho mula September 21. So they're from the beginning po sila at consistent naman sila na ang panawagan nila ay accountability pero sa loob ng parameters ng 1987 Constitution. So huwaran po yan para sa lahat ng ibang mga retired generals or military officials na kung meron man kayong sinasabi niyo po yan bilang mga mamamayan at sana po huwag niyong gamitin yung impluensya niyo po sa ating sandatahang lakas upang ma-push sila na i-contest yung civilian authorities po natin. Ayan, itong ANIM kasi karamihan dito ay mga retired military officers, Professor, sir. Oo. So and again, yung mahalaga dyan ay dahil nga very consistent sila sa pagsabi na aligned sila sa 1987 Constitution, ay wini-welcome po namin yung napakahalagang tulong nila sa pag-secure ng venue natin. Ayan, Professor Sir, baka kayo bumalik sa pagtuturo. Ayan. Unless na gusto yung pahabain para hindi na magklase. Ano po inyong panawagan sa ating mga kabayan? Ako mga estudyante ko magpo-phone in ng tanong para mapahaba po. O kaya may tanong tayo sa mga... May quiz ba? May quiz ba ngayon? Wala bang recitation ngayon? Oo nga, baka mamaya gusto nilang patagalin para wala ng quiz. Naku. Ayan. Anyway, Professor Sir, ayan, bilang panghuli po, ano inyong panawagan sa ating mga kasama na lalawak sa Trillion Peso March sa linggo? So yun po, ang inaasahan po natin nitong November 30 para sa Part 2 ng Trillion Peso March ay isang mapayapa at makabuluhang pag-express ng ating galit sa issue ng korupsyon at panawagan para sa katotohanan, para sa pagbabalik ng pera ng bayan at para sa accountability sa lahat ng mga sangkot dito sa issue na to. So kung kagaya niyo po kung kagaya po namin na kayo po ay talagang galit na galit dito sa issue, meron po tayong espasyo nitong November 30 kung saan pwede po nating ihayag yung galit na yan sa isang mapayapang paraan alang-alang sa ating 1987 Constitution. Kaya kita-kita po sa People Power Monument, 8:30 po magsisimula yung programa natin para sa Part 2 ng Trillion Peso March. Professor Francisco Kiko D,
Maraming salamat and good morning. Ayan, so back to teaching. Back to class. Back to class. Professor Francisco Kiko din ng UP. Ayan, ang co-convener ng Tindig Pilipinas. Ayan, so ang kanyang clarification, Miss Jackie, sa iyong tanong, walang panawagan ng walang panawagan Marcos resign. Ano lang, panagutin lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Standby, Raymond at Paas. Nasaan si Senator Bato de la Rosa, ha? Ba't hindi na-depensahan ang budget ng Department of National Defense? Hindi daw nagpaalam na kayo. Hindi nagpaalam. Ayan, missing in action ang Senator Bato, ha? Sandali lamang manang military grand standby, Edwin Duque, ha? Pero alam po niyo mga kaibigan, mga misis, mga kuya, mga ateng sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay. Patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Aba, sabi ni classmate Boy Pekson, ha? Abay, yan daw ang iniuno ng kanyang bossing na si Birthday Boy. Former Senate President Franklin Drilon, kaya malakas pa rin ang kanyang katawan. At mukhang sasali sa rally sa linggo, ha? Happy birthday, Senator Frank Drilon, sir. Malaking tuloy ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At syempre, nakakasabay pa sa kapitbahay kong mga millennial sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan ating katawan, lalo na kapag ka po nagkakaedad na, ha? Kaya mga lolo, mga lola, mga kuya, mga ating, ikaw, classmate Lito Valenzuela, ha? Ufel, ha? Ayan, Benching Andring at Sally Dahilig Guray. Ayan, Honorio Agliam. Mahalagang alagaan ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili, di ba? Classmate Anita Abrujena, ha? Norma Polende, ayan. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, ha? Dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyong lugar. Odete Castro, ha? Ayan. At mag-uwi sa inyong magulang ng N+ Gold. Classmate Lando Tacob Mayet, ha? Yan ay tanda ng pagmamahal. Oras, Miss Jackie. 9:09 ng umaga. Pinapakinggan ko lang pong chismis sa iyong kay Deo Macalmat. O Justice, kumusta ka na? Merry Christmas! Wala si Deo Macalma. Kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Nako, anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Ba't di ka pinayagang bumiyahe, ha? Saan ba saan ang biyahe ni Senator Jinggoy? Parang Japan. Meron Japan, tas Europe lakay Bira kayo, ba't yung pinipigil Senator Jinggoy, ha? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Nakakapikong ka na. Holiday naman daw. Oo naman, ba't tayo payagang Senator Jinggoy, ha? Ayan. At alam nyo bang merong opisyal ng Land Transportation Office abay kinokotongan ang kanyang mga sariling opisyal, mga tauhan, Miss Jackie. Grabe naman yun. Ay, sinabi mo, ha? May kota-kota, ha? Ayan, kaya lang, bagamat hindi naman kasing laki ng bilyones, ha? Na ninanakaw ng ilang contractors at opisyal ng DPWH. Abay, eto si Sir Miss Jackie ay mabigat sa bulsa ng ilang opisyal ng Land Transportation Office. Kaya tinatawagan natin
si LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilaw. Nako, ASEC ha, alam nyo bang umaalma na ang opisyal tauhan ng isang LTO official dahil sa pangungutong sa kanila? Abay, mantakin mo naman, Miss Jackie, ha? Ayan, abay, weekly, ha? Ayan. Weekly? Yes. May quota weekly. May quota na weekly, Miss Jackie, ha? Itong opisyal ng LTO sa kanya mga district officers. Wow. Merong 7,000, 10,000, 20,000 per week. Depende sa laki ng district mo, Miss Jackie. Ayan. District na naman. Depende sa sakop mong opisina. Ayan. Kung city siguro, ayan, malaki-laki. Ha? Ayan, maraming mga sasakyan. At ibinibigay ang weekly quota, ayan, sa pangitan ng GCash. Wow! Pwede ngayon mag-GCash ng 20,000? Pwede ba yun? Hindi ko lang alam. Wala kasi akong ganong kalaking pera. GCash ko, zero balance. At yung iba naman ay dinideliver, ha? Ayan. Delivery din? Yes. Pero hindi na maleta. Hindi naman na maleta. Hindi Rimowa. Ayan. Hanggang GCash o kaya ay special delivery sa anak ng LTO official, Miss Jackie. Yes. At ayon na sa ating bubit, abay, hindi sa bahay, hindi sa opisina, kundi sa kanilang bahay sa QC. Ayan na, Lakay. Sabi, pwede daw ang 20,000 pwede ang 20,000 sa GCash. 50K ang hindi pwede. Alam yan ni Ma'am Malu. Ayan, marami laman ng GCash nito ha? Ako, wala rin GCash Ayan, di tayo marunong dyan. Saka nakakatakot, Lakay Oo, baka maubos. Kasi mamaya wala kang palusog, utangan ka Oo nga wala kang pera GCash mo na lang. Wala akong load, wala akong data. At ayon sa ating bubit, Miss Jackie, Justice Sam Martires, sa 40 district offices ng rehiyon ng nasabing opisyal, wow! Ang laki naman nito, ha? Umaabot ng megit 1 million, 1.2 ang collection per week. Ha? Per week? Wow! At ang iniaangal ng mga LTO sa District ASEC Marcos Lacanilaw, ala naman silang kinikitang malaki, ha? Ayan. Kaya sila ay umaaray na. Ayan. Kaya lang kasi ang malungkot dito, secretary, sino nga mga secretary ng DOTR na? DOTR? Si Kaloy. Ayan, si... ano nga bang pangalan niya? DOTR Secretary. Taguba. Ayan, sino nga bang pumalit kay Secretary Vince Dizon sa... Si Giovanni Lopez. Ayan, si Banoy. Ayan, Giovanni Lopez. Ayon sa ating bubit Secretary Lopez, ang mga opisyal na hindi nagko-comply ay pinaparusahan, Sister Jackie. Ha? Aba, ito ay inililipat sa malalayong lugar. Lupit naman yan. At bukod pa dyan, Miss Jackie, wow! Naku, meron palang 300 plus na mga JO, ayan, na job orders. Ito yung mga casual, ha? At ang malungkot dito ay 4 months na silang hindi pinapasweldo. Naku, patay tayo dyan. Grabe naman. Kaya, ASEC Marcos Lacanilaw, ayan, alam ko na kinig kayo sa amin. Pakinote nga po ito, ha? Ayan, at hindi lang yan. Kung gusto mo namang ma-promote, Miss Jackie, ayan, abay, kailangan mong magbigay sa anak ni Bossing. Wow. Kailangan may percent din ng anak. Ayan. Mukhang siya ang bagman. Naku po. At ayon pa sa ating bubit, ASEC Marcos Lacanilaw,
Abay, pagka may foreign trip si Mrs. Allah! Nagpapaikot ka lang may contribution ng mga district officers. Naku, ano ba naman? Pampakit money ni. Eto pa nga, Miss Jackie, ha? Ayan, talk of the town sa 4 na sulok ng LTO offices, ha? Abay, minsan may napagdiskitahan si Mrs. Ayan, yung isang district officer ay may naka LV na bag. Oo. Sabi niya, uy, ganda-ganda mo ng bag mo. Ayan. Saan mo nabili? Bilan mo din ako. Ayan. Hindi yun. Hindi tinantanan. Talagang matindi ang pahiwatig na gustong-gusto ni Mrs. ang bag na isang LTO official. Alam mong ginawa. Ayan, nung LTO ginawa? official. Ginawa, ma'am. O sige, ma'am, sa inyo na po ito. Right there and then, Miss Jackie, ha? Inilabas ang laman ng kanyang LV, ayan, Louis Vuitton bag. Lahat ng laman, nilabas, binigay na. Ayan, huminang supot, doon ilagay ang laman ng kanyang bag. At yung LV bag ay ibinigay kay Mrs. Wow! Baka naghahangad ma-promote. Ang hirap tumangin ng gano'n, ha? Gano'n, ha? Ayon na sa ating bubit Miss Jackie, ha? Ang opisyal na isinusungay ng kanyang mga tauhan. Ayan, dahil sa ganitong racket na ginagawa, ay walang iba kundi si... Abay, ito ay taga bandang... Norte. Ayan, ito ay nandyan sa bahagi ng Luzon. Daming bayan. Ilan lang ang RD kasi kaya madaling mahulaan pag magbigay tayo ng clue, ha? Kaya okay na yan. Kaya ang sabi ni ni Congressman Akop, huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ayan, si Senator Jinggoy. Nakakapikong ka na. Ayan. Nakakagigil ka na. Sino bang humarang sa iyong biyahe, Senator Jinggoy? Bira naman, ha? Abay, manira daw ng holiday ganun ba? Living on a jet plane na, pinigil pa ang Senator Jinggoy. Ayan. Baka daw hindi ka na bumalik, Senator Jinggoy. Baka daw ka magkita ni Saldico sa Europe. Samantala, latest mula sa Senado, Miss Jackie. Ayan. Wala sa akin ano ba ang report ni Brad Raymond at pa sa Senado? Nakita na ba si Senator Bato de la Rosa? Ha? At si Senator Cheese, ayan, idinadawit ni Saldico. Ayan. Lahat na ata ng... Parang tahimik ang Cheese Escudero, ha? Ayan. Wala masyado, lakay Ever since na nadawit yung kanyang pangalan, ang maingay lang ay si Heart Evangelista. Hindi daw mapipigilan si Mrs. Ganun ba? Ayan. Pero ang report nila kay Raymond ay black propaganda laban sa Senado kaugnay ng 2026 budget, sinalag ni Senate President Tito Soto. Detalye magmumula sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Kay Raymond. Jackie, Mayor, pumalag si Senate President Vicente Tito Soto III sa korupsyon ng ilang mga district congressmen na dinabawasan nila sa Senado ang kanilang budget. Sa plenary budget deliberation, sinabi ni Soto na isang uri ito ng black propaganda, lalo na sila ni Senate President pro tempore Pang-Pilipina so lang inaakusakan. Inilaat ni Soto na tinawagan ang kanyang political officer ng taga-Kamara ng Representantes upang iparating ang pangamba ng mga district congressmen na tinakyasan ng kanilang budget. Sabi ng Pangulo ng Senado, baka silang binabawasan na budget ng kanino man dahil nasa period pa sila ng interpellation at makukonfirma ito ng Chairman ng Senate Committee on Finance o Senator Sherwin Gatchalian. Kung meron umanang pangamba yung mga district congressmen sa kanilang budget ay ang kanilang kausapin ay chairman nila ng House Committee on Appropriations. Narito si Senate President Tito Soto. They're anxious in saying
that the budget for their districts are being slashed here in the Senate, specifically by Senator Lacson and myself. This is unfounded. We have not touched the budget of the districts. Our finance chairman can confirm this. I suggest that to our counterparts and asking that you discuss your apprehensions with your chairman of appropriations. Tanungin ninyo because there's nothing happening here. Wala kaming ini-slash or ginagalaw sa mga districts ng GAB. As a matter of fact, we have not touched anything yet. This is all period of interpellation. So, yung mga sinasabing kami ni Senator Lacson, kinat namin lahat yung mga budget daw nila at yung ano nila, ayan po yung maliwanag na black propaganda po yan. Ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Kahapon, Mayor, ay hindi na nga utuluyan ng imbisyo ni po sa Senate budget presentation ng Department of National Defense, si Senador Bato Ilaroso, na dapat siya ang magdepensa sa nasabing bayan. Simula ng November 11 hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita sa Senado si Senador Bato Ilaroso. Mayor. Paano nga gagawin doon pagka absent Senator Bato? Pwede bang ano yan? Pwede bang isanksyon ng Senate President Raymond? Pwede bang isuspend? Awol daw awol. Pwede bang awol? Ayun na nga, sabi ni Senator SP Soto kahapon na pag-aaralan daw nila yung rules dahil first time na mangyari ito na ganyang nangyari sa isang katulad ni Senator Bato de la Rosa. Na dati ay yung mga gaya nila ng Senator Taylor nung sila ay aarestuhin. Sa Senado sila nagkanlong, pero dito baliktad. Sa labas naman siya at hindi makita sa Senado. Oo nga, baliktad na. Nasaan daw siya? Nasa Pilipinas daw, sabi na. Ba't di tawagan yung kanyang chief of staff? Ayan, di ba alam ng kanyang chief of staff? Siguro alam naman nila. Ang problema dito, Mayor, sabi personally daw, sabi ni SP Soto, personally, ever since hindi daw nakipag-ugnayan sa kanya si Senator Bato. Ba't na pagka tinatawag ba, cannot be reached? Yan, siguro. Saka, yan ang punto din ni, kumbaga siya yung magparating kung ano man yung gusto niyang iparating kay SP Soto, pero wala daw silang pag-uusap. Bagamat nakikita naman natin na kung minsan ay nagpo-post doon sa kanyang social media account itong si Senator Bato, hindi lang natin klaro kung totoo na siya nga personally yung nagpo-post doon sa kanyang social media account. Isa pa, Brad, ha? Ayan, abay mabilis na inaprubahan ang budget ng Office of the Vice President. Mas mabait ang mga senador kumpara sa mga congressmen. Wala pa atang 5 minutes lang kayo na aprubahan Ano daw ba ang pahiwatig nito? Well, nakita naman kasi Mayor na kumbaga actually ang Senado nga nagdagdag pa ng 100, parang 176 pa nga yata Ang dinagdag nila 176 million dahil pinapyasan ito ng House ng gusto pero sa Senate kumbaga ibinalik lang doon sa National Expenditure Program level ng yung budget ng Office of the Vice President. At saka mas mabait ang mga senador, hindi nabanggit ang Piatos, ayan, Fernando Tempura, ayan, ano pa ba? Ang dami, pero pagkain, nakagutom naman lang. Wala mga binanggit na ganun, hindi katulad sa Kongreso, Raymond, ha? Wala nang naglista kahapon na mag-interpellate yun ang kagandahan naman doon. Mukhang meron naman ng understanding na kumbaga, yun na yun. Kasi wala nang controversial na bahagi unlike in the past na merong hinihinging mga confidential and intelligence fund. Ngayon, walang ganun na Mayor na puro yung kumbaga ito yung regular na pagpapatakbo ng isang opisina ang nailagay na budget ni VP Sara para sa 2026. Di natuwa ang Vice President Sara kahapon.
Natuwa siya, Mayor, pero natuwa siya dahil mabilis wala pang ilang minuto lang tapos nagkanda nga kami ng news conference ang sisti nga lang hindi tumanggap ng mga tanong. Ganun ba? Sa amin dahil nagbigay short lang sabi niya. Pero ang sabi ng staff ay mga 7 questions daw. Ay wala. Nagbigay lang sila statement, bumate, nagpasalamat po sila daw, yun na. Syukran, sabi niya, wala na. Syukran. Ayaw nang tumanggap ng mga katanungan ng ating mga kasamahan sa Senate media. Akala ko sabi niya, ready to succeed. Alam bang ganon? Yun na yung tinatanong, Mayor. Wala na, huwag na yan, next year na, sabi niya. Ayan, tumayan na. Ang Pangulo. Akala ko ready to succeed. Bakit naman na high blood si Senator Alan Peter Cayetano kay Secretary Ted Herbosa ng DOH? Alam mo naman, Mayor, na pag binobola ka ng kaharap mo, Mayor, kasi ang amsiste, yung mga usual kasi na yung binabanggit ni Senator Alan, yung experience nila, kasi asawa niya, Mayor, yun yung experience nila na delay ang bakuna, kung dumarating daw yung bakuna, malapit lang mag-expire, kaya tuloy yung mga magulang, ayaw magpaturo. Dahil nakikita nila na, kumbaga, gaya ngayon, sabi niya, November na, magdadala kayo ng bakuna sa mga munisipyo at mga lungsod. Totoo yan. Expire ng bakuna nyo, December 31. Kaya ang hirap daw magkumbinsi, Mayor, ng mga magulang na magpapakunahan yung kanilang mga anak, pati yung mga senior citizen. Kinukumpirma na aking bubit yan sa DOH, Raymond. Tsaka lakay kasi, kaya magagalit talaga si Senator Alan. Tsaka ngayon, marami nang nagkakasakit na nga, wala pa rin yung bakuna. Marami nang mga tinatamaan ng trangkaso. Sa TV na lang. Tapos ngayon lang, November pa lang, tapos may expire din pala. Tapos biyahe ng biyahe. Ayun, kasama yun, Mayor. Hindi pa nga nababanggit yung biyahe doon, Mayor. Wala pang puro policy questions pa yung mga pinag-uusapan actually, madaling araw na Kaya na-postpone or na-defer yung budget. Mamayang hapon na pag-uusapan ulit nila. Kasama yung Department of National Defense dahil marami ding mga usapin na kanilang pinag-uusapan sa budget ng DND. Pero mukhang unahin daw yung DND, then probably DOH din, maisasalang din sila ngayong mamayang hapon, 1:30. Babalik ng buti. Actually, gusto nga nila tapusin dapat kagabihan para Lunes na sila balik, pero wala, hindi talaga kinaya. So itutuloy nila mamayang 1:30 ng hapon. Ayan, hanga rin tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Firm siya, hindi siya nagpabola-bola kay Herbosa. Si Bulero ito Nung sinabi niya mag-resign ka, call, sabi niya, biglang tumungga ng tubig si Secretary. Napainom. Napaani. Kinol ba yung resignation? Hamon na resignation? Meron dyan, may video ako dyan, Mayor, na kinol niya yung resignation. Nung bukas magkita tayo. Ay sabi niya, parang biglang imbis na sumagot, anong una, yes, sabi niya tapos nung kino-confirm nung huli, tumungga na lang ng tubig at tumatango. Kaya lalong nanggagalaiti ito si Senator Alan Peter Cayetano. Malaki mawawala. Bilyones din kaya dyan sa DOH. Ayan. Kaya isang ating bubit dyan na nasa procurement officer, nag-resign na, hindi na kaya. Hindi na masikmura yung mga pinapipirmahan. Ayan. Ay, naka talaga. Hindi, wala pa nga. Kaya, tingin ko, Mayor, may mga information din yung iba. Pero siguro, naman. Obvious na obvious. Tutok na lang siya. Kitang-kita niya. Actually, hindi mo kailangan mag-imbestiga, Raymond. Pumunta ka lang sa mga government hospitals. Kitang-kita na Ayan. Kita mo yung mga kawawang pasyente, mga matatanda na senior na nakapila dyan. Ayan. Tapos ilang beses bumabalik para lang makakuha ng serbisyo. Ayan.
Tapos binola pa ang presidente. Dinala minsan sa East Avenue Medical Center. Ano naman, ang tawag doon, inayos na. For show. Na-brief na eh. Naka. Yun ang problema dyan. Kaya Mayor, ang pangamba kasi dito yung ipinapangako ng presidente na zero balance. Ayan. Ang presidente na papahiya dyan, Raymond, ayan, hindi si Erbosa. Ayun na nga, maraming umaasa, tapos purnada pala, mga taklap kainan ng ating mga kababayan na sana umaasa na libre na lahat kapag sila pumunta sa mga DOH-run hospitals. Ayan, kaya nakusap tayo sa presidente at malapit kay First Lady. Ayan. Sibakin na ito. Palitan na. Ayan, dahil magaling dyan. Ayan. Okay nga, Rod Brad. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, wala sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ayan, yung mga dapat inuuna ha? Ayan, tagal nang grabe ang corruption dyan. Di ba, Mayor BBM, Benji Banyas Magalong, di ba sabi niya, Kalarbosa, susunod ka na. Hindi pa safe. Talagang hindi safe yan. Latest mula sa kamera, Miss Jackie. Kamera nananatiling focused sa tungkulin sa kabila ng mga investigasyon sa ilan nitong mga miyembro. Detalye magmumula sa report ni Miss Milky Regonahan. Miss Milky. Jackie at Lakay, ang accountability ay bahagi ng public service at suportado ng liderato ng Kamara ang mga investigasyon laban sa katiwalian. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na natiling focus ang Kamara sa kanilang mga tungkulin sa kabila ng mga investigasyon sa ilan nilang mga kasamahan sa pagkakasangkot sa mga flood control projects. Ito ay matapos magsumite ng panibagong joint referral ang Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang statement, sinabi ni D, ano man ang mangyari, nanatiling nakatuon ang kapulungan sa tungkulin nilang maglingkod sa bayan. Anya, ang pananagutan ay bahagi ng paglilingkod bayan at ang lahat ng miyembro, iniimbestigahan man o hindi, ay handang mahipagtulungan sa anumang proseso habang patuloy na ginagampanan ng kanilang papel bilang mambabatas. Dagdag pa ng House Speaker, simula sa unang araw ng kanyang panunungkulan, sinabi nito na igalang ng katulungan ng mandato ng ICI at may pagtulungan ng walang alinlangan sa lahat ng investigasyon nito. Una rito, 7 mambabatas na contractors. Bukod kay resign ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang nirekomendang kasuhan ng ICI sa Ombudsman ng plunder, graft, bribery at conflict of interest. Ako si Milky Regonahan para sa Yes, Lakay. So ano daw ang gagawin ni Speaker Manong Boji? Ayan, sa mga contractors. Ayan. Ay yung iba na kasi pumarap na sa ICI at yung iba na nababanggit pero hindi pa pinapatawag ay voluntary na nagpunta kahapon. For example, Congressman P.M. Vargas ng 5th District ng Quezon City. Ang sabi ng House Speaker ay mahipagtulungan sila sa investigasyon at kung wala naman talaga na anomalya sa kanilang mga distrito at hindi sila involved sa maanomalyang flood control project, walang dahilan para hindi sila mahipag-cooperate sa investigasyon ng ICI. Pero sa kabila nito, Lakay at Sister L, dahil maraming mga congressmen ang nasasangkot dito sa flood control anomaly, ang sabi naman niya, tuloy ang trabaho dapat sa Kamara. Kailan upo si Congressman Ronnie Puno? Wala ka na Lakay. yung pagpapalit ng liderato. Ang sabi Congressman Ronnie Puno, may mga ingay pero ang sabi niya ay nire-respeto niya ang liderato ng Speaker D. At alam mo bang lumutang din ang pangalan ni former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na bilang susunod umano na naman daw na maging House Speaker. Pero sinabi ni Congressman Albi Benitez ng Bacolod, nakausap daw niya ng personal si Congresswoman Arroyo at sinabi nito na wala na siyang interest para maging House Speaker at suportado niya ang liderato ni Speaker D. Akala ko next year na lang, palipasin mo. Pagkatapos ng Pasko na wala naman sinasabi na kumbaga exchange of leadership dito sa Kamara. Kumbaga ay suportado daw nila ang liderato ni Congressman
Faustino D. III bilang House Speaker. Sabi kasi ng bubit kong Yusek, mahina, kaya baka next year daw. Okay nga, Ruth, manang Milky. Happy weekend, lakay. Welcome back. Ako si Milky Riguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, manang Milky Rigunan. At sandali lamang at babatiin lang natin happy birthday Miss Jackie. Ayan, ang former Senate President Franklin Drilon. Ilan taon na ba si Senator Drilon na classmate Boy Pecson? Ayan, alam ba siyang pa-emperador dyan? At siyempre, batiin ko rin ng happy birthday ang aking classmate, o nga pala ha, nakinig sa akin, sa atin Miss Jackie, ang aking classmate sa Pinil Institute, batch 1992. Ayan. Ba't ka natawa? Bakit? Happy birthday po. Ayaw maniwalang batch 1992 kami. Ayan, si Vicenta Tira Ballesteros. Ayan, Evelyn Fernandez. Ayan, oy, kay Manong Junior Guray, Arsenio Labasan, at kay Apo Konsehala Josie Pobre ng Paway, Manong Elias de la Cruz ng Batak, Ilocos Norte. Oy, binabati ka, kinukumusta ka, Manong de la Cruz, Congressman Jonathan de la Cruz, si Kapitan Jennifer Fernandez ng Barangay 2, at Kapitan Siding Blanco ng Barangay Upon, Pinili, Ilocos Norte. Ayan. At maraming salamat nga pala ha kay Mayor Romela Labasan, ang aming guest of honor and speaker sa aming reunion, at binabati ko ng aming classmate na Bishop. Meron ang Bishop na classmate ha? Yes, si Bishop Monroy Bangloy, Bishop ng Mormons, Miss Jackie. Ayan. At si Lakay, happy birthday kay Boy Gonzales. Oo nga pala, kay Boy Gonzales. Happy birthday Boy Gonzales ha. Ayan. Pinag-ipunan daw niya, magpapagupit na raw siya. Ayan. Ayan, at happy birthday din kay Angie Espiritu. Pagbati mula po kay Miss Tess Solomon. Ayan, happy birthday po. Si Andy Verde in Heaven. Ayan. Happy si birthday. Andy Vital. Ayan. At si Jeffrey Gaston, at Dorothy Perez, at si Misael Boy Gonzales Dumagoso. Ayan, Misael pala si Boy Gonzales. Wala nga, Misael. Misael. Ayan. At si James Christian De Jesus. Ayan. Happy birthday. At kay Marisa Balosa from Caloy Pascual Jr. At kay Raymond Biloria ng Toyota Balintawak mula kay Mar Urbano. At sabi ng mga taga Toyota Alabang naman, Mar, abay ikaw ba Miss Jackie, gusto mong oy mga brethren ha, mga kuyang ha, abay kuyang Nelson Yao, ayan, Colonel tuloy, Attorney Cornelio Samaniego, sa bagay hindi na kailangan to, may Rolls Royce na ito ayan, sino ba ay Commissioner Beda Epres, at Noble Patsa Arbas. Ayan. Abay, gusto bang magkakotse ng walang down payment? Ikaw, Miss Jackie, samantalahin mo ito, ha? Ayan. Samantalahin mo to, at ako na ang magiging garantor mo, ha? Yes. Mga misis, mga mister, mga OFW, mga negosyante, driver, at lahat ng mga nangarap na magkaroon ng sariling kotse, makinig po kayo, ha? Ayan. Wala kayong perang pan-down? Aba, pwede yan. Dahil ngayon ay may year-end na handog na sobrang lakas, sobrang sulit, at sobrang daling makabili mula sa Toyota Alabang. Iba talaga ang Ninong Cesar Lee, ha? Kasi birthday niya ngayon, December, Sister Miss Jackie, ha? Kaya lahat ng pagbibigay, ibibigay niya para ang lahat na walang kotse ay pwedeng magkakotse. O yung mga bumili ng e-trike dyan na hindi na pwedeng dumaan sa EDSA. Bili na kayo ng kotse. Bili na kayo ng kotse sa Toyota Alabang. Ayan. Eto na po, ang Toyota Alabang ay meron silang year-end sulit sakay promo. Kaya mga misis, eto nang hinihintay po ninyo, ha? Sabi kay Mr. CTL, bossing, hindi ko ba nasisiraan ng bait? Ayan. Bakit? Mantakay mo yung mamigay ka ng kotse, walang down payment. Grabe naman. Napakagalante naman. Siyempre, birthday gift daw niya sa mga customers nila. Ayan.
Kaya ang Toyota Alabang, zero down payment na po. Ayan, sa HEV models. Ito yung mga hybrid electric vehicles. Ayan, ulitin natin ha. I will repeat it again for the second time once more, Miss Jackie ha. Ayan, zero down payment, Yuel, doon pobre ha. Wala kang ilalabas na perang pang down payment ha. Kasama sa zero down payment promo ang mga sumusunod na sasakyan. Gustong-gusto ito ni Miss Jackie. Ayan, Corolla Cross. Saan ka pa ha? Ayan, Toyota Active, Toyota Zenix, Toyota Yaris Cross, Tamaraw at RAV4. Naku, bagay na bagay sa Miss Jackie ang RAV4 ha. Ayan, mga ma-hybrid, matipid sa gasolina, pogi ka sa kalsada ha, at swak sa pamilya. Perfect pang hatid ng bata sa school. Ayan, pang long drive o pang negosyo. Saan ka pa, Miss Jackie, ha? Anong gusto mo rito, ha? Toyota Cross, Yaris o Race, ayan, tulad ni Sister L. At kung gusto na ng mas magaan na hulugan, meron din low down payment package sa Miss Jackie, ha? Ayan, total malaki ay yung bonus at saka 13-month pay. Ayan. Wala pa nga eh. Meron na yan. Sa dami ng commercial natin eh. Ayan. 15 hanggang 20% lamang ang down payment, Miss Jackie, kaya hindi mabagit sa iyong bulsa, ha? At ang mas masarap pakinggan, may kasamang libreng gamit sa bahay. Saan ka pa ha? Hindi lang sasakyan ang iuwi mo, meron ka pang appliances, Miss Jackie ha? Aba, anong gusto mo ha? Flat screen TV? Wow! Refrigerator? Soundbar? Air condition? Vacuum? Microwave? Ayan, para ka nang bumili ng, para ka nanalo sa raffle. Oo nga, lakay. Para ka nanalo ng grand raffle sa Christmas party, ha? Ayan, para kang bumili ng kotse, nagka-home upgrade ka pa. Ayan, at para sa mga may cash, may budget na pang cash, abay mas malaking bongga yan, mas malaki ang discount. Aba, RAV4, 330,000 pesos ang discount, ha? Zenix, 270,000 pesos ang discount. Corolla Cross, 230,000. Yaris, 230,000. Active, 145. Veloz, 130,000 pesos. Wow, para ka nang wala ka nang bibilin, wala ka nang ano rito, gagastusin ha. Kaya mga misis, ayan, kung sawa na kulang kayo, na lang lakay, house and lot. yes. Kaya kung sawa na kayo mag-commute sa traffic, ayan, mahal na pamasahe, ayan, time to level up, misis, ha? Ayan, regalo niyo naman yung mga sarili makuyang mga ateng, ha? Sa Toyota Alabang, mabilis ang proseso, madaling kausap, walang paligoy-ligoy. Kaya ngayon, punta na kaagad sa Toyota Alabang, baka magkaubusan, ha? Kasi no down payment yan. Ayan, punta na sa Toyota Alabang. Ayan, hanapin po yung pinamagandang lalaki manager nila dyan. Andrew Go is the name. Ayan. Toyota Alabang, lagi maasahan ng pamilyang Pilipino. Daming bayan. Parang gusto ko rin yan. Mag-aaral na nga ako mag-drive lakay. Ayan, mag-aral ka na. Bumili ka na ng kotse baka mag-aral, ha? Para pagka nakabili ka na, ayan, persado kang mag-aral magmaneho. Ayan. Oras, Miss Jackie. 10 minuto bago mag-10 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid. Bati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Daming bayan. Good morning, Dong, Mr. President. Ayan, manalangin po kay Santo Rodrigo. Ayan. Baka sakaling magpasko na po kayo sa labas. Ayan. Ngayon daw hahatulan na decision na Miss Jackie ng International Criminal Court kung papayagan ang dating Pangulong Digong na mabigyan ng interim release. Ayan, kaya sabi niya, please release me. Daming
Sandali lamang birthday boy at batiin lang natin itong naku, dami nagbabati sa atin si Kuyang Boy at Mapili. Hi, good morning Kuyang. At very worshipful Robin Go ng Kutang Bato Masonic Lads. Ayan, Mapia Mapita. Ayan, at binabati natin si Dr. Asa Suntay. Good morning. Noble Attorney Cornelio Samaniego Idiskaya. Ayan, parang musta ka na, Noble Sir? Iba na naman yung apelyido. Para manding bahakan, ayan, at ganoon din, very worshipful Potentate Nelson Yao. At Kuyang Roel Nicolas, ayan, Kuyang Kiko Cruz, sabi niya, malupit yung lambing nung listener nyo. Ayan, Walkman. Meron mabibiling Walkman. Ayan, at binabati na natin Miss Jackie, ang PMA Class 77, Masikap 77. Pakibati doon na happy birthday ang Karel Mista. Major General Larry Atendido. Ayan, magpapinom daw siya ng Emperador Coffee Brandy. Ayan, at si Kuyang Cesar Romano, ayan, pakibati rin ng happy birthday si Attorney Adrian Santos. Hindi pala. Papasyal daw. Ayan, good morning. At ganoon din, Mr. Michael is my guy. Best Zamora, good morning. Aba, weekend na pa lang. Akala ko Lunes lang eh. Friday na lakay. Gulat naman ako, TGIF, sabi ni Best Zamora. Friday and it's swell day. Ayan. Traffic yun mamaya. Grabe na ang traffic ngayon. Wala pang December, Miss Jackie, ha? Ayan. At congratulations daw kay Brian and Kiko sa kanilang wedding sa San Antonio de Padua, Paris sa silang Cavite, from your Ninong Romel at Ninang Noemi Cabanela Cobacha. Best wishes. Ayan. Go forth and multiply. Ayan, Kapitan Elsa Bartolome. Ayan, good morning. At ngayon si Dr. Ruel Aguila. Ayan. At of course, aking classmate, si Lito Valenzuela. Naku, sandali lamang Miss Jackie Boy, ha? Baka magarito aking mga classmates, sila yung mga balikbayan at nakikinig sila sa atin. Malakas ang DZRH TV sa Ilocos, Miss Jackie, ha? Channel 18, ayan, batiin ko lang itong mga classmates naming mga balikbayan, mga milyonaryong balikbayan. Ayan, eto from London Bridge. Ayan. Wow. London Bridge, United Kingdom. Ayan, si classmate Joel Valderrama, ang aking buddy no high school. At of course, aming Bishop Virgilio Monroy Bangloy. At siyempre mga balikbayan. Eto, milyonaryo na ito, ha? From Las Vegas, Nevada. Ayan, si Aurelio Tongpalan. At ganoon din, siyempre, itong mga balikbayan namin mga classmates. Si Ligaya Dahilig Guray from LA. At Melandrina Fagaragan mula sa Sydney, Australia. Ayan. At siyempre mga balikbayan namin Anita Abrojena, ayan, from Miami, Florida. Okay, tamo, ha? Ayan. Sino ba yung mga balikbayan na yung mga classmates dito? Baka magtampo, ha? Ayan. At si Norma Polende from Honolulu, Hawaii. Aloha! Kaya masaya mo yung classmates ko, mga dollar ang pasalubong eh. Yan ang dapat binabati ng happy holidays. At si Architect Roland Polende, ayan, si Segundino Urbano, ayan, Venus Saparalla, si Ofelia Abriol, at siyempre, ha, ang crush ng bayan sa amin, ha, ayan, ang sabi, Ligaya ang itawag mo sa akin, ayan, si Ligaya Dahilig, Corazon Balancio, sino ba, Ofelia Lucero, ayan, Ofelia Abriol, Marieta Fagaragan, Rolando Tacob, ayan, at ang macho dancer sa aming klase, ha? Si Honorio Agliam. Ayan, yan aming macho dancer. Ang galing sumayaw. Daming bayan. Ito na ang report ni Birthday Boy. Ayan, tawagin mo na Miss Jackie. Baka hindi magpamerienda. Motorista, sagutan. Sagot ba yung breakfast natin?
Hindi ko wala alam. pa. Ayan, di makaramdam. Ang beer man to. Kakalbuhin ko to. Ayan ang report ni Boy Gonzales, motorista. Sugatan matapos makabangga ng isang tuktok dyan sa Reyna Regente Bridge sa Binondo. Detalye magmumula kay RH29, Boy Gonzales. Boy, happy birthday! Salamat, Jackie. Lakay Dayo. Wala ka nang kakalbuhin, ubus na. Re-regular ka daw ni Malo ng BMW. Ayan. BMW? Oo. Ano yung lakay? Buhok mo. Ayaw ni Boy ng ganun. Gusto natural. Hindi alam ni Jackie yung ganun. Ayan. Lakay, susukan niya ang isang motorcycle rider matapos masagi ng isang tok-tok driver dito sa Reyna Regente Bridge sa Binondo, Manila kaninang umaga. Ayon sa isang enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau, nag-U-turn ang tok-tok driver na bawal sa bahagi ng Reyna Regente habang binabagtas itong tulay. Dahilan upang masagi ang kasunod na motorcycle rider. Agad na dumating ang isang rescuer at nilapatan ng lunas dahil sa nagtamo ng sugat o pilay itong driver ng motorsiklo sa kanyang tuhod at patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ng insidente para malaman ang pananagutan ng driver. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, birthday boy. Sana maramdaman namin. Your business is our business. Para naman sa balitang business, Mactan Cebu International Airport pinarangalan bilang Airport of the Year Asia. Galing naman. Detalye magmumula sa report ni Miss Sofia Gans. Miss Sofia? Kinilala bilang Airport of the Year sa Asia ang Mactan Cebu International Airport o MCIA sa TDM Travel Trade Excellence Awards 2025 na ginanap sa Singapore. Sinabi ng Aboitiz Infra Capital Cebu Airport Corporation o ACAC na ang parangal ay patunay ng dedikasyon ng MCIA community at ang tagumpay ng CEB o CEB Connects. Ito ay isang programa na nag-optimize ng air-to-air transfer sa naturang airport na nagtatakda ng bagong benchmark sa kahusayan sa pagpapatakbo o operation sa bansa. Ayon sa ACAC, nabawasan ng airport ang connection time sa 35 minutes mula sa 1 oras para sa domestic-to-domestic flights dahil sa CEB Connects. Ang efficient at seamless na transfer experience ang naging dahilan kung bakit nasungkit ng MCIA ang parangal na Airport of the Year. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 76 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At batiin ko rin Miss Jackie, ay pa naming classmates. Abay itong si Renato Pacariem, si Arnold Coloma, Saturnino Barquez. At ganun din si Teresita Abrujena. Ayan, sino ho ba may magtampo sa akin ha? Marieta Fagaragan, Imelda Fernandez. At Arnulfo Laem. Ayan. Maraming salamat mga classmates. At sa aming mga balikbayan classmates, successful aming batch. Pinili Institute batch 1992. Ayan. Ano maniwala na batch 1992 naman ako, Lakay. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Antabayanan, Operation Tulong, Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye, ingat! Thank God it's Friday, TGIF. Oras, bonjing-bonjing. Ayan. 10:10. This time check is brought to you by ACF